Hoy, Eden! Ano yung ginagawa mo sa trabaho mo? Hindi mo inaayos! Eh ma'am, ano pong ibig niyo sabihin na hindi ko inaayos? Wala na nga po akong break eh. Talaga bang hindi mo alam o nagmamang-maangan ka lang? Tatanga-tanga ka, hindi mo ginagamit yung utak mo! Eh, ma'am, pasensya na po kung may mali man akong nagawa pero sa tingin ko wala po eh. Ako na nga po tong nagjo-duty ng straight 16 hours. Alam mo, yan ang mga problema sa inyong mga mahihirap at tatanga-tanga. Simple na lang yung trabaho, hindi mo pa magawa. Pag di-deliver ka na lang di mo magawa na maayos. Katulad niyan, ang daming mga late deliveries. Ano ang gusto mo mangyari sa trabaho mo? Eh ma'am, pasensya na po kung sakaling may mga complaints po. Hindi ko naman po yung sinasadya kung malate po na i-deliver sa kanila. Eh, alam niyo naman po, di ba ma'am, ibis na 20 kami dito na nagdi-deliver, 5 na lang ngayon kasi pinagtanggal niyo. Eh, syempre po, yung ibang lugar na dinideliveran ko ma'am, malayo eh. Ano pa sa pasensya? Ha? Hoy, tsaka sasabi mong 5 lang kayo. Hoy, kahit ikaw lang mag-isa, kung ginagawa mo na maayos sa trabaho mo, kaya mo yon. Huwag mo idahilan sa akin na kulang na 5 lang kayo. Tukututusin dapat nga ikaw na lang mag-isa. Kaso dahil nga tanga ka, boba ka, dinadahilan mo yon, nakakatwira ka pa. Teka lang ma'am, hindi naman po sa ganun ma'am. Eh, talaga naman pong hindi madali maging delivery rider ma'am. Minsan nga, muntik pa akong mahimatay kasi po, hindi na ako nakakainom ng tubig kasi kailangan kong i-deliver yung mga order. So binabaliktad mo yung sitwasyon, paawa ka, ako masama. Ha? Na kesyo hindi ka makapagpahinga, na kesyo ganyan, nahihirapan ka, mahihimatay ka pa. Ay naku, wag mo nga ako andaran ng mga ganyan style mo. Pwede ba? Ma'am, hindi naman po sa ganun. Sinasabi ko lang naman po yung totoo. Bakit po hindi na lang po kayo mag-hired ulit ng mga bagong magdi-deliver po para po mapadali yung manpower ng company? Alam mo, Eden, hindi dahilan na magdagdag ako ng trabahante dito. Kasi kung talagang nga matino ka magtrabaho, kung hindi ka bobo, naku, dapat hindi ko na kailangan magdagdag. Kaso nga ganyan tatamad-tamad ka. Alam mo yan, alam mo, pasalamat ka pa nga tinanggap kita dito eh. Ha? And buti nga may konting awa pa ako sa'yo eh. Kahit na alam ko na mahirap lang kayo, na mga patay gutom yung pamilya mo. Malamang no, ikaw tamad ka, pati magulang mo tamad, ha? Ma'am, hindi naman po sa ganun. Eh ma'am, may papakiusap po nga sana ako sa inyo eh. Eh ilang buwan na po akong nag-i-straight na 16 hours po. Wala akong off, wala po din akong lunch break. Eh baka naman po pwede nyo na akong bayaran sa overtime ko. Nagpapatawa ka ba? Ngayon, gusto mo pang may humingi ka pa ng pabor? Eh, kapal di pala talaga ng mukha mo eh, no? Anong 16 hours? Hoy, dapat lang na hindi kita bigyan, na hindi ka dapat pasahuran, kasi nga ganyan yung mga galawan mo, tatanga-tanga ka, masakit ka sa ulo. Kayo yung mga malas sa kumpanya eh. Pero ma'am, meron po yung sa labor law na hindi po dapat ganun yung pagtatrato sa mga empleyado. At kung meron man pong overtime, dapat binabayaran. Di ba tama po ako? Ah, labor law ba ang sinabi mo? Eh, kung gano'n na naman madali ako kausap, tatanggalin na lang kita sa trabaho. Ako ma'am, huwag po. Kailangan ko po ng trabaho. Eh kung tatanggalin niyo ako, kawawa naman po yung kapatid ko. May sakit, kailangan po ng panggamot. Isa pa, mahirap po ngayon humanap agad ng trabaho kung tatanggalin niyo ako kaagad dito sa company. O, ngayon nagmamakaawa ka. Eh, kanina ang yabang mo lang ha. May labor law kapag nalalaman. Spell mo nga yun, baka hindi mo pa alam. Ano spelling nun? Ay, malamang hindi mo alam kasi bobo ka nga. Pati yung pamilya mo bobo, pati yung kapatid mo. Wala pa kailangan kung maghirap kayo. Basta ang kailangan ko, gawin mo yung trabaho mo. Ma'am, parang awa niyo na po. Huwag yun po ako tanggalin. Sige na po ma'am, para lang po sa kapatid ko tong ginagawa ko dun eh. May sakit po, walang ibang tumutulong sa amin na pamilya. O, sige. Dahil nga nagmamakaawa ka naman at may awa naman ako sige, hindi kita tatanggalin. Salamat po ma'am ha. Talaga bang thank you ka? Kasi, ibig sa 16 hours, gawin natin 18. Ay, hindi. Gusto ko pala 20. 20 Ma'am? hours. O, di ba? Gusto mong mag-stay dito sa trabaho mo? Panindigan mo. 20 hours. Galingan mo, ha? Ma'am, paano po yun? 20 hours? Eh, wala po ding nagbabantay sa kapatid ko eh. Baka malimitahan po yung pag-aalaga ko sa kanya. Alam mo, wag na tayo magbobohan dito. Kung gusto mo mag-stay, panindigan mo yung 20 hours. Madali ako kausap, mag-i-stay ka o hindi. Sagot! Sige po ma'am. O, wag ka magreklamo dahil gusto mo yan. Nagmakaawa ka na mag-stay, panindigan mo yung 20 hours. Ano? Alis na! Mag-deliver ka na! Anong kwenta to? Papaawa pa? Wala pa. Ma'am Gina? Gina Malimban? Ay, ma'am.
Ito Bakit naman sobrang late ng pizza na ito? ma'am, pasensya na po kayo. Traffic, tsaka marami po kong dinaanan bago po sa inyo. Isang oras na late, edi malamig pa sa patay ito. Pasensya na po talaga, ma'am. Gusto ko naman po talaga ma-deliver yung mga order ng mga customers, kaso hindi po kaya eh. Ako lang po mag-isa nag-overtime sa amin. Alam mo ba yung iba, kapag nadidelay na ganito, hindi na kinukuha. Ano kaya kung i-cancel ko na lang to? Kasi malamig pa sa patay ito, tsak eh. Ano bang gagawin ko dyan eh? Nakakain na ako ng tanghalian. Ma'am, parang awa niyo na po, ma'am. Huwag niyo na po i-cancel, ma'am. Kung i-cancel niyo po to, ma'am, ikakalkas po to sa sahod ko eh. Wala po akong overtime na bayad dito, ma'am. Sige na po, ma'am. Ano naman, isang oras? Ano saan ka nakakita ng pizza na i-deliver late ng isang oras? Wala na, malamig na to. Ma'am, parang ayaw niyo na po. Alam mo, sabi sa rider, kailangan maaga pa. On time ang delivery. Ma'am, nahilo po ako, ma'am. Ano? Ay, ano nangyari sa'yo? Cardo! Cardo! Tulungan mo yung babae na laglag. Ay, nahimatay! Ay, hoy! Halika! Puntahan mo yung babae doon na himatay. Dalhin mo rito sa loob. Naku, Diyos ko. Neng? Halika, uminom ka ng tubig. Naku, Diyos kong bata ito. Ma'am, nasa ba ako? Magde-deliver pa po ako, ma'am. Ay, teka muna. Nahimatay ka na nga eh. Oh, inom ka muna ng tubig. Inom ka muna. Diyos ko, ano Salamat ba po, nangyari sa'yo? Paano ka nagde-deliver niya tapos nahimatay ka? Paano kung nandun ka sa e-bike mo tapos biglang bumulagta ka na lang? Ano ba nangyari? Kumain ka ba? Hindi pa po kasi, straight po kasi 20 hours yung duty ko. Ha? 20 hours? Ano ba yan? Araw-araw po yun. Wala po akong ibang karelibo eh. Inom ka pa. Namumutla ka. Wala kang karelyebo. Wala po, ma'am eh. Di kaya nalilate itong mga delivery nyo? Kaya, yun po yung sinabi ko sa iyo kanina. Wala po akong ibang kasama. May mga kasama ko pero iba din yung rota nila kaya ako po yung na-assign sa inyo. Grabe naman pala yung kumpanyang pinasukan mo. Sobrang higpit. Opo eh. Pati nga po overtime ko, wala pong bayad. Walang bayad? Nagtatrabaho ka in 20 hours, walang bayad? Ba't ka nagtsatsaga doon? Kailangan ma'am. May kapatid po kasi akong may sakit. Wala naman po akong ibang a-applyan ng trabaho kung sakaling tanggalin po ako. Ako na nga po yung nakausap na huwag akong tanggalin. Kaya po dinagdagan yung oras ng trabaho ko. Ay, naku po. Ano bang pwedeng maitulong ko sa'yo? Bakit nagkakaigi ka ng ganyan? Hindi ka magreklamo sa labor. Ma'am, yun na nga po eh. Natatakot po kasi ako. Baka ako po yung baliktarin. Ako yung gawa ng problema. Tapos mawalan pa ako ng trabaho. Grabe naman pala yung manager mo. Ano ba pangalan ng manager mo? Catherine Galieta po. Catherine Galieta. Opo. Hindi dapat sa kanya yung ganyan. Hindi ubra yung ganyang pamamalakad niya. Sobra naman sa tao, 20 hours. Tapos buti kung nabibigyan ka ng overtime, wala naman pala. Yun na nga Ibig po sabihin, ngayon, marami ka pang i-deliver. Opo, ma'am. Baka mareklamo na naman ako. Ipatawag na naman ako sa opisina. Baka itong oras na to, matanggal na talaga ako sa trabaho. Ibig sabihin, yung tayo mong yan, may sakit pa yung kapatid mo. Opo. Wala naman po yung ibang tutulong sa akin na pamilya. Kami na lang po ng kapatid ko yung magkasama. Nakakaawa naman ang buhay mo pala. Ganito na lang, nagpahanda ako ng pagkain mo. Kumain ka muna bago ka umalis. Naku ma'am, wag na po ma'am. Okay naman po ako eh. Tsaka, kailangan ko na pong tapusin po yung pagde-deliver. Baka mapagalitan ako. Anong okay? Tingnan mo nga itsura mo, putlang-putla ka pa. Siguro yung sa puyat na yan, sa gutom na, abaning. Iyang katawan mo ang puhunan mo sa pagtatrabaho mo. Hindi ka makakatrabaho ng maayos pag ganyan ka. Kumain ka muna. Pagkakain mo, mag-off ka. Ma'am, hindi po pwede yun. Wala po akong off. Baka tanggalin na po talaga ako ng amo ko. Babayaran ko na yung araw mo. Ma'am, Dumalaw ka sa kapatid mo, off mo naman, bukas, pupuntahan kita sa opisina nyo. Tutulungan kita magreklamo dyan sa labor. teka lang ma'am, parang malaking problema po yan. Baka, wag na po. Wag Hindi. na po, okay na po. Hindi, sige. Ako na bahala. Tapos, sabi mo yung kapatid mo nasa ospital, di ba?
Opo. Ibigay mo sa akin GCash number mo bago ka umalis. Bibigyan kita ng 20,000. Tulong ko dun sa kapatid mo. Ma'am, ang laki naman po nun. Okay lang, para wala ka nang isipin. Ilabas mo siya sa ospital kung kinakailangan, bilhin mo yung gamot kung kinakailangan. At yun ang billing ko sa'yo. Magkikita tayo sa opisina niyo bukas. Pupuntahan kita doon. Opo, ma'am. Okay? Sige po, ma'am. Hindi ko na po tatanggayan yung Oh, tulong sige. niyo, pero babayaran po kita kapag nakaluwag-luwag O, na ako. ikaw ang bahala. Sige, kung saan ka makakaluwag, kumain ka na. Bago ka umalis. Kung talaga nagmamadali ka. Oy, Eden, ba't naka-off ka? Ang totoo niyan, wala naman akong off eh. Kasi kanina nahimatay ako. May matandang tumulong sa akin. Siya yung nagdesisyon na hindi na ako muna magtrabaho para mabisita kita dito sa ospital. Mabantayan kita, maalagaan. Bait naman nun. Kaya nga eh. At meron pa siyang itutulong sa akin bukas. Pupunta siya dun sa opisina para mareklamo yung manager ko. At siya na rin yung nagbigay sa akin ng 20K para panggasto dito sa hospital. Oh, paano yan? Pag tinanggal ka, saan ka na naman puhanap ng trabaho? Nandito pa ako, hindi pa kita matutulungan. Hindi ko rin alam eh. Pero siguro, oras na para maghanap na ako ng bagong trabaho. Ang totoo niyan, hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. Pero naniniwala naman ako na may patutunguhan tong mangyayari bukas. Huwag ka mag-alala, gagaling ka rin. At sakaling kung palabasin ka na ng doktor dito, mas maigi para hindi na tayo mahirapan sa pagbabayad dito sa ospital. Para sa bahay ka na lang. Sige din, pag nakalabas na ako sa ospital, tulungan na rin kita agad para hindi ka naman masyadong mabigatan sa mga gastusin. Ano ka ba? Kung kailangan mo pang magpahinga ka lang. Kaya ko pa naman eh. Tsaka rarakit na lang ako kung ano man dyan yung pwedeng trabaho na kaya ko rin. O sige na, kailangan ko pang bayaran yung hospital bill mo ngayon. Sige. Balik ka Balikan agad kita. ah. Oo. Sige ah, matulog ka muna dyan. Okay. Ano naman kapalpakan yung ginagawa mo, Eden? Alam mo ba, ang dami tumatawag dito. Puro late daw yung pag-deliver mo. Pasensya na ma'am ha. Kasi kahapon, nahimatay po ako. Hindi kinaya ng katawan ko yung pagdi-deliver sa tirik ng araw. Hindi ko kailangan ng mga excuses mo. Tatanga-tanga ka talaga. Alam mo, ang simple na lang ng trabaho mo talaga, no? Talagang mamubwisit ka pa. Ano ba? Bobohan lang? O yung trabaho mo dito mag-deliver, hindi pa tangahan, hindi pa bobohan, ha? Pamilya mo siguro ganyan kayo lahat. Buong lahi mo. Siguro pati magiging anak mo, magiging bobo katulad mo. At kung magkakaanak ka, at syempre man naman hindi mo afford, ay papakain mo sa pamilya mo. Ha? Katangahan mo, kabobohan mo, iyan pa pinahawak mo? Tanga-tanga ka? Sorry na po ma'am. Hindi na po mauulit. Wala na pong magiging bobo at tanga dito sa company to. Kasi mo ma'am, nakapag-desisyon na po ako na mag-resign. Hipokrita ka? Ha? Ano, magre-resign ka? Bakit ano? Ha? Ano mangyayari sa buhay mo? Hoy, ako na lang nagtsatsaga sa'yo. Ha? Dahil may konting awa pa ako sa'yo. Tapos ngayon anong magyayabang ka? Anong iniisip mo? Makakapag-apply ka sa ibang trabaho na hindi ka rider, mag-opisina ka. Hoy, hindi mangyayari yun. Kaya ano mo, kayabangan mo, ha? Ma'am, alam ko po kailangan ko ng trabaho. Pero kung sa ugali niyo po, hindi ko na matiis. Ito na po yung oras na kailangan ko ng kumawala po sa inyo. Total naman po, may mga iba naman dyan trabaho siguro na pwede ko pang pasukan kahit wala po akong pinag-aralan. Doon na lang po ako mananarbaho. Tsaka sa ugali niyo, ma'am, hindi ko na po matiis eh. Yung trabaho na binigay niyo sa akin, pwede pa. Kaso, ayoko na po talaga, ma'am. Pasensya na po. Aba, kapal naman ang mukha mo talaga. So, ang ending, ikaw pa ang nagtitiis. Hoy, wala nang tatanggap sa'yo. Ha? Huwag ka na mag-assume. Tsaka yung sinasabi yung tiis-tiis, ang kapal ng mukha mo. Hindi mo ba alam kung gano'ng yung stress na binibigay mo sa akin dahil sa katangahan mo? Ha? Pinagtsatsagaan ko na lang. Tapos nga may gana ka pang mag-resign? Hoy, wala kang karapatan. Kung may dapat mag-resign dito, ang magtanggal sa'yo ako. Wala kang karapatan mag-desisyon na tatanggalin. Naaalis ka dito. Kaya nga po, ma'am, magre-resign na para mawala na po yung stress nyo. At ibigay nyo na po yung huli kong sahod kasi resign na po ako. Alam mo, magre-resign. Kat, Eden, pumunta kayo sa office. Ma'am Gina? Ma'am Gina?
ikaw po pala yung may-ari dito? Ma'am Kath, siya po yung tumulong sa akin nung nahimatay po ako kahapon. Magkakilala kayo? Kahapon lang po. Kasi nagpa-deliver po siya sa kanila eh. Nagpa-deliver ako. Dahil marami akong natatanggap na reklamo tungkol sa mga late na riders sa pagdi-deliver ng pizza natin. So, trinay ko, tinest ko, at ganun ang natuklasan ko. Kat, 20 riders ang umiikot sa kumpanya natin para mag-deliver. Bakit lilima lang sila? At bakit sila tumatrabaho ng 20 hours a day? Anong klase yan, Kat? Ma'am, yung mga rider na yun, hindi ko alam kung bakit 5 lang. Yung iba kasi, hindi basta hindi ko alam. Pero yung work niya na sasabi niya 20 hours, gusto niya yun, 20 hours. Gusto niya. Di ba ikaw nagpresenta nun? Ma'am, hindi po yan totoo. Nag-suggest nga po ako na mag-hire po ng bagong mga riders pero ayaw niya po eh. Alam mo bang hindi pwedeng sasagutin mo ko ng hindi mo alam? Dahil ikaw nga nagmamanage eh. Ikaw nga manager, di ba? Labag sa labor law yung ginagawa mo. Pati ako ipapahamak mo. Kaya nga Ma'am Gina, nung sinabi niya na magto 20 hours siyang work, mag-deliver, hindi rin ako pumayag. Siyempre, alam ko na bawal yun. Hoy, di ba ikaw nagsabi nun? Pipigilan ko pa nga siya. Ayaw niya naman. Teka lang ma'am, binabaliktad niyo po yung usapan eh. Siya po yung nag-decide na 20 hours kasi po nakiusap ako na huwag akong tanggalin sa trabaho. Dati po 16 hours, tapos dinagdagan niya ng 18 hanggang 20. Alam mo, kahit nagsisinungaling siya, yung 4 nakausap ko na. At iisang salitang sinabi nila sa akin. Kaya ikaw ang nagsisinungaling, Kat. Ma'am, paano ko naman gagawin sa inyo? Yung tagal-tagal ko na dito. Bago mo na naman nakilala yan. Yung 4 nga, yun din ang sinabi. Pareho din ang reklamo niya. Alam mo bang nahimatay na yan? Sa tapat ng bahay namin sa pag-deliver ng pizza dahil walang kain, walang break. Tik-tik ang init, 20 hours nagtatrabaho. Kasi nga ma'am, ganyan nga yung modus niya. Magpapaawa, sabi niya, nahimatay ko no. Pero naku, hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ng babae yan. Hindi ako naniniwala sa'yo, Kat. Alam mo, ang desisyon ko ngayon, tanggalin ka sa kumpanya. Alam mo ba yung 4 na nakausap ko? Buti nga ito, hindi sumali dun eh. Yung 4, nagpaplano na mag-apila sila sa labor. Magre-reklamo sila. Kalagkad ang pangalan ko, kalagkad ang kumpanya, kasama ako dyan. Ma'am, huwag niyo naman pabuting sa point na tatanggalin mo ko. Alam mo naman na tagal-tagal ko na dito eh. Tsaka kailangan ko rin ng trabaho. Bigyan niyo naman ako ng chance, ma'am. Wala na ako magagawa sa'yo, Kat. Ma'am, bigyan niyo ako ng chance. Kaya ko patunayan yung sarili ko, pero yung tanggalin niyo ko agad, parang napaka-unfair naman sa akin nun. Eto chance ang gusto mo. Opo. Bibigyan kita ng chance. Tingnan natin sa 3 days kung kaya mong gawin yung trabaho nila. Magdi-deliver ka, 20 hours, walang break, diretso diretso ang trabaho. Walang late sa customer kasi yun ang reklamo nalilate, bibilisan mo. Double time. Teka, kaya ko ba yun, ma'am? Kaya ko Tanungin mo. naman nun. Tanungin mo sarili mo kung kaya mo. Yan chance na yan, binibigay ko sa'yo. Take it or leave it. Sige na nga, tatry ko. Subukan ko. Lilinawin ko sa'yo kagaya rin ng ginagawa mo sa kanya. Walang overtime pay. 20 hours na nagtatrabaho. Walang break, walang overtime fee, walang day off. Ganun din. Kung ano yung pilakad mo sa kanila. Ma'am, napaka-imposible naman yan. Imposible? Kaya ng katawan ko yun. Paano naging imposible? Pinagawa mo nga sa kanila. Sa 5 rider. At simula ngayon, pagka inumpisahan mo na yan in 3 days lang kay Eden ka na magre-report. Dahil siya na yung ipapalit ko sa pwesto mo. Ma'am, ako po. Baka hindi ko po kayanin, ma'am. Wala po akong pinag-aralan. Hindi ko po alam yung trabahong manager. Pag-usapan natin yan mamaya. You may go now. Take it or leave it. Tabi! Ma'am, Bibigyan kita ng chance para umahon ka sa buhay mo. Kumusta yung kapatid mo? okay naman po, ma'am. Salamat po sa tulong na binigay mo, Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi ko po nabili yung ibang gamot na nireseta ng doktor sa kanya. Ano bang natapos mo? College level lang po ako, ma'am, Undergrad ka. Parang ganun po. Admin po yung kurso ko. Oo, tama-tama. Admin naman pala. Hindi naman kinakailangan dito na talagang nakatapos ka. At least, ang tagal mo na dito sa akin, alam mo na yung pasikot-sikot ng pagpapatakbo ng kumpanya, at least may alam ka na kung paano.
Alam kong kakayanin mo, Eden. Salamat po, ma'am, ha. Malaki yung utang na loob ko sa inyo. Pero, ma'am, turuan niyo po ako. Kasi baka magkamali po ako sa mga reports na gagawin ko, eh. Walang bagay na hindi ako ituturo sa'yo. Basta hindi mo naiintindihan, hindi mo alam, tanungin mo lang ako. Yung mga bagay na hindi mo alam, may bagay kang dapat itanong, sabihin mo lang sa akin para magabayan kita. Sige po, ma'am. Salamat po. Ganyan na pinaalis ko na si Kat, walang magmamanage, kailangan na kita ngayon. Kailangan pumasok ka na ngayon. Ngayon po, ma'am. Oo, at gusto kong mapabalik yung 15 na rider na ginost ni Kat. Sige po, ma'am. Okay. Makakaasa po kayo. Makikita mo naman yun sa mga reports, basahin mo na lang. Sige po. Salamat Okay. po ulit. Uy, ano ba yun? Order mo! Tagal mo naman. Kunin mo na! Ay, nakakaya naman sa'yo, ate. Ako pa matagal eh, samantalang 2 oras kang hindi nakarating ah. Eh, mahalaga nandyan na, na-deliver ko na. Dahil pa sinasabi. Ano gagawin ko dito? Malamig na. Eh, di initin mo na lang. Problema ko pa ba yun? O syempre, nagbabayad kami ng tama sa'yo. Alam mo, sabihin mo na lang kung may microwave ka o wala para madali usapan. Hindi, initin ko pa. Dating ko na nga, initin ko pa. Uy, ang sama naman ang ugali mo. Yan ba'y tinuturo ng company mo sa mga rider nila? Hindi. Talagang natural lang masama ugali ko. Ano, masaya ka na? Pambihira naman tong babaeng to. Aling bayad, dali! Oh, ngayon yung bayad. Apurado ka masyado? Oo, malamang, dali mo na! Ano sinasabi? Bilis! Akin na! Naku, to talaga. Bilisan mo, ha! Oh, Kat. Late ka ng 2 hours? Oo, ayun na ngayon kung late ako ng 2 hours. Mahalaga na hatid ko naman yung pizza. Akala ko magagawa mo yung mga pinapagawa mo sa akin. Pero, mas malala ka pala. Hindi mo nagagampanan yung trabaho na binigay sa'yo ni Ma'am Gina. Ito nga eh, namomonitor ko bawat galaw mo. 2 hours ka na nakatambay sa isang malapit na cafe. Hindi mo nang diretso dito. Nga pala, yung kapatid kong nagkasakit dati, naalala mo yun? Yung nakiusap ako sa'yo para wag akong tanggalan ng trabaho. Tinest lang naman kita kung matino ka na. Eh, hindi naman pala eh. Mas lumala ka pa. Alam mo, hindi ako interesado kung magkapatid kayo, magdanay kayo, kahit ano pa. Ang mahalaga, na i-deliver ko, yun naman talaga ah. Oo, mahalaga yung ma-deliver. Pero yung ma-delay ng 2 hours, hindi lang naman sa kapatid ko ginawa mo yun eh. Pati sa ibang customers. Eh, malamang, ang hirap kaya ng trabaho. 20 hours ba naman, ano yung expect mo? Ha, tuloy-tuloy ako magtrabaho, ano ako tanga, paka-hero, mag-gawin ko ng tama yung trabaho ko. Ang mahalaga nga, na-deliver ko na, okay na yon. Huwag mo na ipilit yung gusto mo. Eh ngayon, naramdaman mo na kung ano yung naramdaman ko dati. Pero hindi naman sa pagpapakahero yung ginawa mo eh. Para lang sa sarili mo. Kasi, hinahawakan mo yung oras na hindi dapat sa'yo. Yung dapat pinagtatrabahuan mo. Alam mo, yung mga hindi mo na-deliver, dun sa mga customers natin, ibabawas ko na lang sa sahod mo. Paano kung ano ibabawas? Eh, sige, bawas mo. Magre-resign na lang ako. Magre-resign na ako! Sige, subukan mo mag-resign. Ide-demanda naman kita. Hindi demanda. O, eh, sige na nga. Gagawin ko na yung trabaho ko na maayos. Huwag mo na ibawas. Tsaka huwag mo na ako demanda. Hindi kita ide-demanda pero ibabawas ko yung sahod mo. Kabayaran yun sa mga na-cancel na deliveries at sa mga hindi mo nasipot. Ang bihira naman. Ang dami mo namang hinihingi. Ano, mamili ka? Dedemanda ka ta o idededa ko na lang sa sahod mo? Idada ko na lang. Nakakaya naman sa'yo.